Magandang araw mga Kai Soto fans. Ang balita tungkol sa injury ni Kai Soto ay tumama ng malakas kay Gilas Pilipinas head coach, Coach Tim Cone, na lubos na apektado sa pagkakapinsala ng kanyang hinahangaang bigman. Ayon sa mga ulat, nakaranas si Kai ng isang torn ACL, isang uri ng injury na maaring magdulot sa kanya ng 6 hanggang 9 na buwan na pagkapahinga mula sa laro. Para kay Coach Tim Cone, ito ay isang malupit na sitwasyon. Bagamat labis siyang nalungkot, nagbigay pa rin siya ng mga positibong pananaw ukol sa hinaharap ni Kai, na 22 years old pa lamang at may malaking potensyal sa kanyang karera sa basketball. Ayon kay Coach Tim Cone, heartbroken ako para sa kanya. Pero bata pa si Kai, 22 years old pa, at marami pang basketball ang naghihintay sa kanya. Ang mga salitang ito ay nagpakita ng isang coach na hindi lamang nakatuon sa mga ganap sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa hinaharap ng kanyang mga manlalaro. Bagamat ang kalungkutan ay nararamdaman ni Coach Tim, malinaw ang kanyang pagpapakita ng suporta para kay Kai at ang paniniwala na makabangon si Kai mula sa pagkakapinsala ay nakatutok sa magandang hinaharap sa batang player. Ang injury ni Kai ay dumating sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Pagkatapos ng isang taon ng magandang paglalaro sa Japan B-League, kung saan si Kai ay naging isang mahalagang piraso ng Koshigaya Alphas, nagkaroon na siya ng pagkakataon upang ipakita ang kanyang halaga bilang 7-3 player. Bago ang kanyang pinsala, nag-average si Kai ng 13.8 points, 9.6 rebounds, 2 assists, and 1.1 blocks kada laro. Ang mga numerong ito ay hindi lamang nagpatunay ng kanyang kasanayan sa laro, kundi pati na rin ang kanyang dedikasyon at potensyal para sa mas mataas na antas ng competition. Kahit sa mga international game, ipinakita ni Kai ang kanyang galing. Sa mga laro ng Gilas Pilipinas noong November para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, nakapag-average si Kai ng 16.5 points, 13 rebounds, and 4.5 assists, at nakatulong sa Gilas na magwagi laban sa New Zealand at Hong Kong. Ang mga performances na ito ay nagpamalas ng kanyang kakayahan, hindi lamang sa opensa kundi pati na rin sa depensa, kung saan si Kai ay naging isa sa mga pangunahing haligi ng kupunan sa magkabilang dulo ng court. Pero sa kabila ng lahat ng mga tagumpay na ito, ang pagka-injury ni Kai ay nagsimula ng isang bagong hamon para kay Coach Tim Cone at sa buong Gilas team. Katulad ng nangyari noong siya ay na-injure sa rib sa Olympic qualifying tournament sa Latvia, ang pagkawala ni Kai sa mga susunod na laro ay nagdulot ng isang malaking epekto sa diskarte ng kupunan. Mahalaga si Kai sa Gilas, hindi lamang bilang isang scorer, kundi bilang isang defender at playmaker, kaya tiyak na magiging malaking hamon ang paglalaro ng walang kanyang presensya. At sa pagdating ng third window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa February at ang FIBA Asia Cup na gaganapin sa August, malamang na hindi makakasali si Kai sa mga ito. Ang kanyang pagkakapahinga dahil sa ACL injury ay nangangahulugan na kailangan niya mag-focus sa kanyang rehabilitasyon upang makabalik sa laro sa lalong madaling panahon. Pero ayon kay Coach Tim Cone, ang kupunan ay patuloy na magpapahusay at magsusumika para sa kanilang mga layunin sa 2025, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para kay Kai Soto. We will try to soldier on without him while he rehabs. Without doubt, he is worth the wait, and we will await his return to Gilas with great anticipation, pahayag ni Coach Tim Cone. Ipinapakita ni Coach Tim ang kanyang pagnanais na magpatuloy ang Gilas kahit na wala si Kai. Ang kanyang pag-aantabay sa pagbabalik ni Kai ay nagpapakita ng dedikasyon at tiwala sa kakayahan ng batang player. Hindi lamang si Kai ang inaasahang makapagbigay ng malaking kontribusyon sa kupunan, kundi pati na rin si AJ Edo, isang malakas na manlalaro na kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League na pinili ni Coach Tim Cone upang punan ang puwang na iniwan ni Kai. Ayon kay Coach Tim, I've said it before, until we get Kai and AJ together, the other countries won't see our best Gilas team. Looking forward to that day.
Ang mga salitang ito ni Coach Tim ay nagpapakita ng malalim na tiwala kina Kai Sotto at AJ Edu bilang magkasama silang magbibigay ng lakas at galing sa gilas. Bagamat si Kai ay mawawala ng ilang panahon, ang pagnanais ni Coach Tim Cone na makita ang duo na maglalaro ng magkasama ay isang pangako na naghihintay ang kupunan at ang mga tagahanga ng gilas para sa kanilang pinakamahusay na anyo. Ang pagkakaroon ng isang player tulad ni Kai ay isang malaking kalamangan para sa Gilas Pilipinas. Ang kanyang taas, bilis at kasanayan sa parehong depensa at opensa ay nagbibigay ng malaking tulong sa kupunan at ang kanyang kakayahan na maglaro sa mataas na antas ay nagpapakita ng potensyal sa buong programa ng Gilas. Sa kabila ng kanyang pagkapahinga, patuloy ang suporta ng buong kupunan at ng mga tagahanga kay Kai at sabay-sabay tayong umaasa sa kanyang mabilis na paggaling. Well, ang kwento ni Kai ay isang paalala ng mga pagsubok at sakripisyo na kaakibat ng pagiging isang player. Sa bawat tagumpay ay may kalakip na paghihirap at ang bawat injury ay nagiging isang pagkakataon para sa paglago at pagtutok sa mga layunin sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, bagamat malungkot ang pagkawala ni Kai, ang buong kupunan ng Gilas ay magpapatuloy na magsusumikap upang magtagumpay sa kabila ng mga hamon. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dumaan sa buhay ni Kai, ang kanyang kwento ay isang patunay ng hindi matitinag na pag-asa at determinasyon. Mula sa kanyang mga unang hakbang sa basketball, ipinapakita ni Kai ang isang hindi matatawarang dedikasyon sa kanyang craft, pati na rin sa mga pagtitiis ng mga seryosong injuries at mahihirap na laban. Sa bawat laro, naging inspirasyon si Kai, hindi lamang sa kanyang mga kasamahan sa Gilas Pilipinas, kundi pati na rin sa milyong-milyong mga Pinoy na sumusubaybay sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong bansa na nagmamasid sa kanyang paglago. Kasama ng mga katulad ni AJ Edu, ang pag-asa para sa Gilas Pilipinas ay lalong lumalaki. Sa kabila ng mga personal na pagsubok, nagpatuloy sina Kai at AJ na magpursige at magsumikap, na siyang nagsilbing ehemplo ng pagiging masigasig at handa magsakripisyo para sa bansa. Sa kanilang pagganap sa mga international na competition, pati na rin sa kanilang mga pag-unlad sa kanilang mga club teams, ay nagpapakita ng mas malaking potensyal para sa ating national team. Sa tulong ng mga batang players, na tulad nila, ang Gilas Pilipinas ay nagiging mas handa sa mga hamon sa World Basketball. Ang pagtutok ng Gilas sa mga layuning ito ay patuloy na lumalakas hindi lamang sa aspeto ng technical na paglalaro, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng moral at pagkakaisa.